Nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato nag-deliver lang yata ng suka nabigyan na ng certificate of candidacy. Hindi po bawal mangarap ang isang nagtitinda ng suka na magiging senador. Ako'y nagtitinda ng suka, pero nakapag-masteral degree ako. Nakapag-doctor of philosophy ako. Naging CPNP pa ako. At ngayon, naging senador pa. Kaya sa lahat ng nagtitinda ng suka dyan, malaki ang tsansa nyo na magiging senador. Kabi-kabila ang palitan ng patutsada ng mga magkakalabang partido sa eleksyon. Ilang araw pa lang ang nakararaan mula ang formal na pasimula ng kampanya. Ayon sa political analyst na si Ferdy Pasion, normal na ito tuwing sumasapit ang panahon ng halalan. Asahan pa niya na magpapatuloy ito hanggang sa dumating ang araw ng eleksyon. Ayon kay Pasion, nangyayari lang naman ang awayan ng mga politiko tuwing eleksyon. Pero ang kagandahan naman yan, pagkatapos ng eleksyon, nalaman yung mga politiko natin sa Pilipinas, magkakaibigan sila uli, no? Para bang walang nangyari. Pero bakit nga ba may gumagamit ng tinatawag na negative campaigning? Paliwanag ni Pasion, ito ay dahil may mga Pilipino pa ring madaling madala o mapaniwala ng mga paninira ng mga politiko na ang layunin lang naman ay makuha ang kanilang mga boto. Effective pa rin yan, no? Lalo na sa mga bansa na mababa yung educational quality, no? Na ang mga tao madali pa rin masway ng negative campaigning, no? At naniniwala pa rin ng maraming mga tao sa mga sabihin na nating paninira, no? Sa ating bansa kasi for several decades in a row, may mga datos na nagpapatunay na pababa yung ating educational quality. Sa halip na bigyang pansin ang mga patot sa dahan, mas mabuti anya na pag-aralang mabuti ang background o ang mga nagawa na ng mga personalidad na tumatakbo ngayong eleksyon bago ibigay ang boto. Suriin din ninyo yung kanilang record, kung sila mayor pa o congressman pa o governor pa, para malaman niyo, ito ba pro-people ba ito, pro-consumers ba ito, pro-poor ba ito o pro-oligarchs, pro-foreigners ba ito o pro-Filipinos. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang araw po sa inyong lahat, naimbag nga aldaw, kinyayo amin, and welcome sa Usapang Tito Manny. Chill-chill lang po muna tayo. Dahil masyadong toxic ang takbuhan ng politika sa ngayon dahil sa nalalapit na eleksyon. Meron po akong nakalap ng mga quotes galing sa ilang personalidad at gusto ko lang pong bigyan ng reaksyon. Pero lahat pong ito ay amusing, nakakatuwa, at yung iba, nakakahiya. So, umpisaan ko po dito kay Senator Bato de la Rosa. Ayon po sa Inquirer, De La Rosa willing to wage war in WPS to prove he is not pro-China. Sabi niya, willing ako magpatay sa West Philippine Sea. Umani tuloy siya ng samut-saring batikos. Sabi po dito, muling umani ng matinding kritisismo si Senator Bato de la Rosa mula sa netizens dahil sa kanyang mga pahayag tungkol sa China at West Philippine Sea. Ayon sa ilang netizens, hindi umano forte ng partido ni De La Rosa ang lumaban sa China dahil itinuturing umano nilang kakampi ito. Isa sa mga komento ng netizen ang nagsabi, tumigil ka ba to? Hindi laban sa China ang forte ng partido mo. Kakampi nyo sila, kaya sunod lang kayo sa gusto nila. Kung talagang para ka sa WPS, sana noon ka pa na TANGA. Ako naman ang masasabi ko, bakit ngayon ka lang magsasalita ng ganito? Dahil ba sa eleksyon? Yung mga nagdaan mga insidente kung saan binubuli ng China ang Pilipinas, ikaw at ang mga kasamahan mo ay tikom ang bibig at hindi maipagtanggol ang Pilipinas. Tapos ngayon sasabihin mo, willing ako magpatay sa West Philippine Sea. At tama itong sinabi ng netizen, kung talagang para ka sa WPS, sana noong ka pa naman. Dahil kung ipaglalaman nyo ang Pilipinas laban sa China, dapat noon pa. Pangalawa po sa aking listahan, Rodante Marcoleta, nung sinabi niya, technically speaking, yung West Philippine Sea, tayo lang ang kumikilala doon. Kahit pangalanan natin o hindi natin pangalanan yung exclusive economic zone, ilaban natin yan hanggang sa huling patak ng ating dugo, atin yan. Pero huwag tayong magpakagago at magpaka-ignorante katulad ng Commodore na yun.
hindi pala niya naiintindihan na hindi pa siya nakasulat sa mapa ng mundo ng karagatan. Lumalabas na ito palang si Marcoleta, ang ignorante. Dahil meron akong napanood, hindi ko lang maalala kung sino yung nagpaliwanag doon, na talagang sa ngayon, masasabi na hindi pa siya internationally considered as West Philippine Sea. Pero yan po ay dumadaan sa proseso. Dapat yung bansa mo na, in this case ang Pilipinas, ang dapat magpalit ng pangalan. Kaya nga tinawag na West Philippine Sea yan. Tapos, kailangan tanggapin ng bansang yon na yun na ang pangalan niyan. Tapos, isasubmit yan somewhere. Hindi ko lang maalala talaga yon. Tapos, dadaan sa proseso until such time na tanggapin sa international community na yung pangalan na yan ay mag-i-stick as West Philippine Sea. So, dito pa lang, pinapakita ni Marcoleta na talagang siya ay pro-China. Ibig bang sabihin, hindi alam ni Marcoleta itong procedure para yung West Philippine Sea na yan ay maging West Philippine Sea talaga. Pero yung ibang bansa po, tanggap na po nila na yan West Philippine Sea ay sa Pilipinas. May naalala tuloy ako, yung sinabi ni President Trump na yung Gulf of Mexico ay papalitan ang pangalan at gagawing Gulf of America. Pero siyempre, dadaan muna yan sa proseso. Porque umani ng batikos si Marcoleta, bigla naman siyang kumambyo. At ito ang sinabi niya, I am not saying it is wrong for us to call it West Philippine Sea. I said, with or without name, that particular area is ours. We need to fight for it until the last breath. O nakita nyo ngayon, pinaglalaban nila ang West Philippine Sea. Mga pro-China ito Para din pala itong si Bato de la Rosa At willing to die para ipakita na siya ay hindi pro-China. Ngayon, ito naman si Marcoleta. Matapos niyang palabasin ng mga mangmang ang mga Pilipino at dapat malaman daw natin na walang West Philippine Sea sa mapa. Dahil ang gusto niya, South China Sea. Ito naman, bigla siyang babaliktad. Ganun talaga kapag eleksyon. Kapag naramdaman mo na meron kang nabitawang salita na magpapabawas ng boto sa'yo, kakambyo ka siyempre. Kailangan mong ibalik ang tiwala ng taong bayan para iboto ka. Kung may tiwala pa sila sa'yo. Sunod naman, si Vic Rodriguez. Dahil nakita ko po itong post ni Attorney Vic Rodriguez nung para siya nagmamakaawa at sinabi niyang, please, help campaign for me. Wala naman pong masama na humingi tayo ng tulong sa ating mga kababayan, sa taong bayan, para kayo ay ikampanya at iboto. Kaya lang sa kaso ni Vic Rodriguez, di ba tinatawag niya ang sarili niya na kingmaker? Teka, nung sinabi ba ni Vic Rodriguez na siya ay kingmaker, ang gusto niyong ipahiwatig ay siya ang nagpanalo kay President Bongbong Marcos? O pagpalagay niyo na, sige, for the sake of argument, si Vic Rodriguez ang nagpanalo kay President Bongbong Marcos. Bakit hindi niya ipanalo ang sarili niya? Siguro naman kahit na hindi siya humingi ng tulong para ikampanya siya, mananalo siya kasi kingmaker nga siya. So malalaman natin itong darating na eleksyon kung dapat niyang tawaging kingmaker itong si Vic Rodriguez kapag naipanalo niya yung sarili niya. Sunod sa nabasa kong nakakatawang post, itong sinabi ni Senatoriable Philip Salvador. Sabi niya, bakit ganun? Bakit ganun sila kabastos? Sabi ko, kaya nga ang sinamahan kong Senate slate, yung walang bastos, yung mga taong magseserbisyo ng totoo sa mga Pilipino, ang PDP laban slate. Ito po kasi ang reaksyon ni Philip Salvador dun yata sa statement ni President Bongbong Marcos na mga pinabili ng suka. Pero ang nakakatawa dito itong sinabi ni Philip Salvador. Bakit ganon sila kabastos? Kung bastusan po ang pag-uusapan, may tatalo pa ba sa kampo ninyo? Mula kay former President Rodrigo Duterte, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga alipores, sa kanyang mga supporters, may tatalo pa ba sa kabastusan ninyo? Tapos sasabihin mo, kaya nga ang sinamahan mong slate, yung walang bastos. Di ba? Ikaw nga ang nagsabi nung pinagtanggol mo si ex-president. Doon sa mga bumabatikos kay Duterte, mamatay na kayong lahat. Talking of pagiging bastos. Sunod ko, si Baste Duterte, nung sinabi niyang isang mapang-abuso at mapagmalabis ng pamahalaan. Yan daw yung administrasyon ni President Bongbong Marcos. Sabi niya, habang nagsusumikap tayo patungo sa isang maunlad na bukas, ay pilit naman tayong hinihila pabalik ng administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr. sa isang mapang-abuso at mapagmalabis na pamahalaan. Need I explain more kung kaninong administrasyon ang naging mapang-abuso at mapagmalabis? Kayo nga po mag-comment sa baba. Kaninong administrasyon po
ang mapang-abuso at mapagmalabis. Siguro dapat tumingin muna sila sa salamin, ano? Sunod naman po, isa pang senatoriable na itago natin sa pangalang Willie Revillame. Meron palang ganitong ganap. Sa isang interview kasi with Gretchen Ho, tinanong siya kung meron na po ba kayong panukala na naiisip. At ang sagot ni Willie, wala pa. Kasi di pa ako nananalo. Pag nanalo ako, doon ko na lahat iisipin yan. Iniisip ko muna kung paano ako mananalo. Huwag niyo muna akong tanungin na mga ganon. Ito ang gusto niyong maging senador. Wala pang maihain sa taong bayan. Ibig sabihin, blanco pa lahat. Pag naupo siya, saka pa lang siya mag-aaral, saka pa lang niya pag-aaralan ang takbo ng Senado, saka lang siya gagawa ng plataforma. Kaya nga ang daming nagsasabi, tama na po ang isang Robin Padilla sa Senado. Huwag na natin dagdagan pa ng isang Willie Revillame. Sabi ng ibang netizens, marami naman daw natulungan itong si Willie Revillame. Kaya huwag daw maliitin kung siya ay gustong tumakbong senador. Kung matatandaan niyo po, galing mismo kay Willie Revillame na ayaw niyang tumakbo sa government office dahil wala naman siyang alam. Tapos kinain niyo yung kanyang sinabi, ito tumatakbo siya. Walang mga panukala. Sa kanya lang iisipin at pag-aaralan niyan kapag siya ay nanalo na. Talaga nga naman pinapasok tayo ng mga komedyante sa Senado. And speaking of Robin Padilla, napanood niyo ba itong maiksing clip kung saan sinabi ni Robin Padilla na I invoke my right to blah blah blah. Panoorin po muna natin. Nakatikim na ba ho kayo ng biskwit na may cannabis? Ano muna? Ano ba yan? I invoke my right for... Nilerespeto ko po ang sagot. Baka makontempt ako dito, ha? Thank you, Minority Leader. Maraming salamat po. Thank you. Pero yung mga tinanong po ng ating presiding officer, yung biscuit, brownies, these are recreational use of cannabis o marijuana. Bawal. Sa Pilipinas. Actually po, Ginoong Pangulo, yung nagiging recreational lamang po ito kasi hindi po controlled yung milligrams. Kasi ang kaibahan po talaga ng medical cannabis, meron po siyang medical doctor na pag-aaralan ka po kung gaano kataas yung milligrams o grams na ibibigay sa'yo. Yun po ang kaibahan. Yun po kasing mga nilalagay po sa, sabi nyo nga po, cookies o cake o yung mga yan, wala pong... Recreational po yan. Opo, Laruin natin, bawal yan. Opo, talagang amats na lang po yun. Kahit pumasa itong panukalang ito, we will never see na may bake shop dyan, na may... Ay, bawal po. Bawal po. Yung recreational po, kahit hindi siya sinisigarilyo, hindi siya inismoke, bawal yun kasi recreational yun, okay? Opo. At saka ito po medical cannabis, yung final product ay dapat FDA approved pa rin. Okay po. Pasaklaro po lahat yun. Ito, ang galing ni Robin Padilla, no? Gantong klase bang senador ang gusto niyong idagdag? Hindi ko po minamaliit ang pagtulong ni Willie Revillame, pero yung papasok ka sa isang larangan na wala ka man lang ka-idea kung anong iyong panukala, kung ano ang iyong plataforma, abay netizens, voters, mag-isip-isip naman po tayo. Sa bagay, kung gusto nyo magkaroon pa ng isang Robin Padilla sa Senado, iboto nyo si Willie. Sunod natin, itong pahayag ni Pastor Apollo Kibuloy nung siya daw ay inutusan ng Diyos para tumakbo at pumasok sa politika. At blessing in disguise daw ang kanyang pagkakaaresto at pagkakadetine dahil nagkaroon daw siya ng pangitain na meron siyang panibagong misyon. Ano yung misyon na yun? Para makapagsilbi daw sa taong bayan? At gagawin daw tayong first world country? Inutusan ba siya ng kanyang ama na pumasok sa politika para magsilbi o manggulo? Dahil sabi niya sa isang interview kay Malu Tequia, nung tinanong siya, bakit ka sir tumakbo? Ang sagot ni Kibuloy, ginulo nila ang buhay ko. Ginulo nila ang ministeryo ko. Ngayon, guguluhin ko sila. Pakalabo nitong si Kibuloy, ano? Ano ba to? Anak ba ng Diyos o anak ng demonyo? Dahil kung anak siya ng Diyos, na sinasabi niyang siya ang bagong Kristo, hindi siya tatakbo para manggulo. At kahit nagguluhin ng buong mundo ang buhay mo, hindi ka magbebenggansa. Dahil para sa'yo, anak ka ng Diyos. Ikaw ang bagong Kristo. Kahit na ipako ka nila sa krus, hindi ka kikibo tulad ng ginawa ni Heso Kristo.
So kung ginulo ng tao ang buhay mo, parang pinako ka na sa cross. Hindi ka dapat magsalita nito na ginulo nila ang buhay mo, ngayon guguluhin mo ang buhay nila. So kapag ginulo mo ang buhay kung sino man sila, di ginulo mo na rin ang buong Pilipinas. Yan ba ang inutos ng Diyos sa'yo? Tumakbo ka para guluhin ang Pilipinas? And speaking of Kibuloy, meron pang isang senatoriable na sa tingin ko wala pong pag-asang manalo ang sumusuporta kay Kibuloy. At yan po si Jimmy Bondoc, na ang pagkakaalam ko ay isa ng abogado ngayon. Sabi niya, kaya ako sinusuportahan si Pastor Kibuloy dahil para sa akin, siya ngayon ang muka ng kawalan ng hustisya sa sistema ng Pilipinas. Hindi ba nakita ni Atty. Bondoc yung kawalan ng hustisya sa mga di umano'y ginawa ni Pastor Kibuloy? Sa bagay, ganun po talaga yan. To each his own. Di suportahan nyo na, kayo magsuportahan dahil wala naman kayong pag-asang makapasok sa Magic 12. So kung nag-umpisa tayo kay Bato de la Rosa, magtatapos din po tayo kay Bato de la Rosa. Nung sinabi ni President Bongbong Marcos na tingnan nyo po ang record ng ating mga kandidato sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas, wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tokhang. Hindi po pinalagpas ni Senator de la Rosa at siya ay nag-react dito. Sabi po niya, kung yung aking mga kamay ay may bahid ng dugo, hindi ko po yan ikinahihiya. Kung kinakailangan na madumihan ng dugo ng masamang tao ang aking kamay para maprotektahan ang buhay ng mga matitino, mababait at mga law-abiding citizen, gagawin ko po yan. Parang sinabi na ni Bato na meron tayong lisensya, meron tayong passes na pumasok ng mga masasamang loob. Dahil ang mga taong yan ay wala ng karapatang mabuhay, wala na silang karapatang magbagong buhay, kaya hindi ako mahihiya na mabahiran ng dugo ang aking mga kamay dahil ang mga Pilipino ay masasamang tao na walang karapatan mabuhay sa mundong ito. Ganun po ba yun? So, aminado si Senator Bato de la Rosa na parte siya ng EJK. At ang huling pinakanakakatawang post na nabasa ko galing kay Secretary Lorenzo Larigadon sa mga PDP candidates at sa kanilang proclamation rally noong February 14. Sabi niya, "This is an insult to PDP proclamation. Nakakaawa na nakakatawa. Wala kayong tao. Mga paid vloggers lang nanonood sa inyo." Kawawa naman talaga. Huwag na natin ihambing sa mga taong umattend sa proclamation rally ni President Bongbong Marcos. Ihambing na lang natin sa proclamation ng liberal. Mas marami pa ang tao na umattend sa proclamation ni Bam Aquino at Kiko Pangilinan kung saan inendorso sila ni ex-Vice President Leni Robredo kaysa dito sa PDP proclamation na ang narinig na naman natin galing sa nag-endorso sa kanila si former President Rodrigo Duterte, ang akusasyon na wala naman siyang maipakitang pruweba at ang pagbabanta sa buhay ng mga senador. Kayo po, anong masasabi ninyo sa episode natin ngayon? Comment lang po down below.